Ayan, ito yung ating natapos. Ayan. Binasok natin yung ating sinukat na butones. Ayan. Pag ginanyan yan, suot na yan, hindi na masyadong halata yung ating mano-mano na buttonhole. Kumbaga, kahit mano-mano yan, maganda pa rin siya. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng buttonhole or pag-uuhali sa Tagalog. Ayan. Shout out kay Ma'am Erlinda Bernardo na isa sa nag-request nito kung pwedeng gawa natin ng video kung paano mag-uhalis ng mano-mano. Saan ba ito ginagamit? Bakit kailangan matuto mag-uhalis? Especially guys, kung tatahi tayo ng mga uniform, polo, ayan yung mga nilalagyan ng butones na kailangan marunong tayong mag-uhalis ng mano-mano kung wala naman tayong special machine kagaya ng buttonholer na heavy duty or portable. Ayan, kailangan alam natin kung paano din mag-uhalis ng mano-mano. Iyan lang din ang aking ginagamit noon doon wala pa kaming buttonholer. May buttonholer ba ako? Meron akong buttonholer na portable sewing machine. Ayun yung ginagamit ko. Pero before, talagang mano-mano lang ako. Kaya ako naisipan din talagang bumili kasi pag medyo marami na yung tatahiin natin tapos maraming butonisan, yun. Pag ako lang mag-isa, medyo nahihirapan ako. Tapos, kung gusto nyo bumili, meron din naman yung heavy duty, kaya lang medyo mahal. Nasa 40 to 50k. Kung portable naman, kagaya na sa akin, nasa 3,500 na portable. Kailangan lang natin ingatan kasi hindi siya ganun katibay kagaya ng heavy duty. Meron din naman yung para sa high speed na attachment. Meron din na nasa 2k plus o 1.5 to 2k plus ang presyo ng attachment ng button. Pero ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magmano-mano ng button hole. Ayan, or uhalis. Ayan, tuturo ko sa inyo yan. Step by step, pagkatapos ng ating intro. Ayan, ito yung halimbawa ng ating lalagyan ng button holder. Meron tayong butones. Kailangan lang natin itong sukatin kung gaano kalapad yan. Ito nasa kulang 3/4 or nasa 1, 2, 3, 4. Nasa 5/8 siya. Lampas lang ng 1/2. Ayan, magmamarking tayo kung gaano kalaki ito. Pero mula dito sa dulo ng ating halimbawa ay polo, papasok natin yan dyan ang mga 3/4 inch. Ayan kasi yung nilagay nating allowance. Tapos, maguguhit na tayo dyan ng kung gaano kalapad yung ating butones. Ayan. Dapat light lang o kaya yung madaling mabura. Tapos sa distansya, magmumula tayo dito. Dapat matansya natin yung distansya niya ay pare-pareho. Ito halimbawa ay 2 and 1/2 or 2 and 1/4. Ayan, susukatin lang natin kung gaano kalapad uli. Ayan, ganyan siya. Ayan, ito guys, para sa mga beginner. Ginagawa ko rin ito pagka hindi ako makapagtahi sa aking button holder. Ayan, may mga guhit na siya. Sana nakikita? Pag pinatay kaya ang ilaw. Ayan, may ginawa tayong guhit. Tatahian lang natin yan dito kahit hindi na tayo mag-lock. Parang pinaka-basting lang ng ating butas kasi magugupit tayo para hindi rin bumusalsal yung ating tela. Ayan, tatahian natin yan dito kabilaan. Ayan. Ito yung ating ginuhit. Ayan, naglagay tayo ng basting para habang tinatahi kasi may tendency bubusalsal yung ating tela dahil may gupit.
Ayan. Basting niya, at the same time, guide din natin yan. Ayan. Titiklupin lang natin yan sa center nitong ating ginuhit. Tapos, mabubutas tayo. Magugupit tayo ng ganito. Hanggang doon lang sa ating ginuhit. Dapat diretso. Ayan. Halimbawa, kapos pa, pwede pa. Ayan. Tapos, maglagay lang tayo ng sinulid sa ating karayom na doble yung ating pagkalagay. Ganyan. Dalawang sinulid sa butas. Tapos buhol. Ayan. Sa pagtahi, ayan butas. Dito tayo mag-start sa dulo. O dito sa ilalim. Pasok natin sa dulo ng guhit natin na lampas lang natin konti doon sa walang gupit. Ayan, ganyan. Tapos, ang unang tahi, dapat sa ilalim lagi ang pasok ng karayom. Pagpasok sa ilalim, ito yung dulo ng ating sinulid, yung unang-una. Diyan natin susuot sa ilalim, papunta sa ibabaw. Ayan, magiging ganyan siya. Paulit-ulit lang ganun hanggang sa makaikot tayo dito. Yan, ito yung straight na sa isang side. Ngayon sa pagbalik, ayan, dito lang uwi tayo, isuot natin sa ilalim. Tapos yung dulo ng gupit, ayan, maglampas lang tayo ng konti sa gupit. Tapos ganun uli, pagbalik. Ayan. Ito na siya, guys. After natin siyang malagyan ng tahi, pwede na nating hatakin niya mga binesting natin. Siyempre, kung gagawa tayo ng button hole, dapat kakulay ng ating tela yung ating gagamitin na sinulid. Ito kaya tayo naggamit ng ibang kulay para makita nyo lang.